Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Teo Sipusip at ito na nagbabagang balita sa amin. Isang nakakakilabot na sunog ang sumiklab sa makaisisayang Our Lady of Fatima Parish. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang sunog sa loob ng simbahan bandang alas 2 ng madaling araw. Ngayon ay nagpapadala kami sa aming reporter, Mark Gonzales. Mark, ano masasabi mo tungkol sa issue? Ngayon may naganap na sunog dito sa Our Lady of Fatima Parish mga bandang alas 2 ng madaling araw sa araw ng linggo at walang nasaktan sa pangyayari. Nagulat ang mga residente sa Barangay 24-C Fatima Street, Davao City matapos may naganap na sunog sa Our Lady of Fatima Parish. Sa kabutihang palad, walang nasaktan pero marami ang nagambala ng mga residente na malapit lang sa simbahan. Wala pang sinabi ang kapulisan ukol sa dahilan ng sunog. Ang akong nabati sa sunog, siyempre nakulbaan, nag-uol, kay wala na tayo ispilahan ani kung masunog ni. Disid po dyan po ang olfa kay gamay lang yun ang nadami. So, nalipay ko nga yung anak lang ang nahitabo. Pero guol dyan po kay akong silingan, dami sila. So, pag abot na o diri ba, daga naman kayo itong tao. Nya, may rasad kay dali ra na undang ang sunog ba. Pero na-appeal to among classroom sa Olfa, grade 11 MOC. Pero okay raman sad kay na wala naman sad na sakitan. Naapektuhan rin ang kalapit na eskwelahan na Our Lady of Fatima Academy. Inaasahang maapektuhan ang klase ng mga senior high school students sapagkat doon banda nasunog ang mismong paaralan. What the? Kanang liuk-liuk kanang ang kamot gud. Ano nga pala pangalan mo? Ako dahil si Johanny, saka security guard. Bata pa lang ko, isa na kayong kinabuhi. Kung dili ko magtrabaho, wala ni kaunod. So, natanim sa ako ang isip na para sa ako ang pamilya, namin makaon na isulod ang tiyan, kailangan ako maningkamot. Antog ka to, nisulod ko pagka-security guard. Dili sayo ang pagiging security guard kong paitimuhang ahimtang na akay ginapakaon ng pamilya o dili pod sakto ang sweldo na imuhang madawat. Pero padayon nagyapon tungod sa mga taong nagsuporta sa ako na ako dire karon. Para kanino ka bumabangon? Para sa akong pamilya. Nagbabalik ang N1G4 News. Mayroong plano na ipatigil na ang operasyon ng mga lumang jeepney hanggang sa taong 2023. Narito si Johanny Razul upang magbigay ng liwanag ng mga iba't ibang opinyon na madlaukol sa paksa na ito. Johanny? Andito kami ngayon sa Jerome kung saan tatanungin namin ang opinion ng bawat tao kung ano ang tingin nila sa jeepney face-off. So, Vince, anong opinion mo about sa jeepney face-off? Para sa ako, okay man siya kay malisda na itong mga karaan na jeep good na nag-cause of kusog na aso niya. Guba na good ang mga engine. Kung malisda na sila, mas malessen ang risk sa air pollution o sa mas safe noon ang pagbiyahe na ito. Ngayon, tatanungin naman natin ang isang pasahero. Naghihintay ng jeep kung anong opinion niya sa jeepney face-off. Sir, ano po ang opinion niya about sa jeepney face-off? Gwapo siya, intentions, pero negative siya impact sa mga student o sa mga nakalitan na walang trabaho. Kay, na ba yung mga estudyante na saligang jud sa mga jeep o sa mga... So, thank you sir. Thank you sa inyo ang cooperation. Thank you. So, yun lang po.